Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition. Nangunguna sa balita sa hapong ito: Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Magandang umaga kung sa inyo ay umaga. Magandang tanghali kung sa inyo ay tanghali. Magandang gabi kung sa inyo ay gabi. Sa lahat ng mga residente sa bayan ng Cagayan de Oro, at lalo na sa mga residente sa Barangay Tablon, kung saan tayo nakatayo, ang ating studio at pagbati rin sa ating bagito at maliksi na punong barangay dito sa Barangay Tablon, punong barangay Bilikid Ausa at sa kanyang buong pamilya. Lalo na kay Ma'am Nora Ausa, ang kanyang ina, at sa ating konsihal Alan Magsayo at sa kanyang buong pamilya. Pagbati po sa 2 distrito ng Cagayan de Oro, sa 20 barangay na sakop ng bayan ng Cagayan de Oro, sa 3 bayan ng probinsya ng Misamis Oriental,
bayan ng Cagayan de Oro City, Hingoog City, at El Salvador City. At 23 na lungsod ng probinsya ng Misamis Oriental. Mamamayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat na naka-view ngayon sa hapong ito, sa ating Facebook live streaming, kumusta na kayong lahat? Sana nasa mabuti po ang inyong lagay. Lalo na sa ating mga buhay na bayani, saan mang sulok ng mundo. Nakasubaybay ngayon, sa inyong lahat magandang gabi. Happy viewing araw ngayon ng Lunes, Mayo 24, 2021. Oras ngayon sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 5:12 ng hapon. Enjoy watching dito sa Angel Broadcasting Online Streaming Services na makikita at mapapanood via Facebook Live. Sa ulo ng mga balita, local news. Mga nasawi nawala sa 5 buwan sa giyera sa Marawi City noong ika-2017. Inaalala. Sa local news, sa ating mga field reporter, mula kay Efren si Lucia, Muslim sikop sa drug bypass operation. Mula sa ating kaibigan na si Pedro Sanoria, update presyo sa Agora Public Market. Habang inintay po natin na mga kaibigan, mga ka-angel, ang ating chief of reporter na si Virgilio Totong Sambas na nakaabang pa ngayon. Dito naman tayo mga ka-angel sa National News. Sa ulo ng mga balita, mga bagong Black Hawk chopper, malaking tulong sa operasyon readiness ng Air Force ayon sa Department of National Defense. Pangalawang balita po sa National News mula sa ating dito po sa studios sa program in charge na si Angela Rose Dinya. Mga iski official ng barangay, magkaroon na ng sahod. Abangan po natin ng mga ka-angel, magkaroon na ng sahod ang mga iski official sa bawat barangay. Ating alamin ang ulat mula kay Angel Rose Dinya. Dumako naman tayo mga ka-angel sa international news. Higit nasa 20 na nasa gitna ng ultra marathon sa China, patay sa biglaang paglamig ng panahon. Nagdaan ng 29 na taon, sumabog muli ang bulkang Congo. Sa balitang sports, Spence kinumpirma ang laban kay Dil versus Pacquiao. Ulat ang mula kay Angel Ricky Tadio. Sa balitang espesyal, isang distrito sa Thailand nagpapremyo ng baka sa mga residenteng magpapabakuna. Sa balitang showbiz mula kay Angela Ricky Boy Tadio, proud girlfriend na si Julian Barreto, poring-pori si Gerald Anderson. Yan po mga ka-angel ang mga nagbabagang balita sa hapong ito. Sa national news, sa local news, sa showbiz, sa balitang espesyal sa sports, at saka sa international news ang mga ka-angel.
Dito naman tayo mga ka-angel sa Cebuano na balita dito sa Cagayan de Oro. Mga nasawi nawala sa 5 buwang giyera sa Marawi City noong ika-2017 inaalala. Isang programa bilang pag-alala sa mga nasawi at nawala ng 5 buwan sa Marawi Siege. 4 na taon na ang nakaraan ang isinagawa ng Magbara Cemetery sa Marawi City ngayong araw. Sa nasabing programa, nagtipon-tipon ang mga nasa 10 mga civil Soviet leaders para sa alalahanin ang mga nasawi sa 5 buwang giyera, 4 na taon na nakaraan. Mahigit 300 hindi pa makilalang mga individual ang inilibing sa nasabing sementeryo na nakuha sa main battle area. Pinalitan din ng mga palatandaang kawan ng mga nakalagay lamang sa code ng kongretong markir. Dumalo rin dito ang nasa 20 kapamilya sa mga nawawalang sibilyang kasabay ang pagpapahayag ng kanilang sentimento. Dahil sa mabagal na pagproseso upang makilala ang mga nasawi, lumahok din sila sa solidarity prayers sa 5 buwang giyera sa Marawi City noong 2017. Nasa 168 sundalo, 900 ka membro ng Islamic State linked militant ang maraming sibilyan ang nasawi. Nawasak din ang main commercial district sa lungsod. Okay, yan po mga ka-angel ang ulatan mula sa national. Ating alamin mga ka-angel ang ulat mula sa Pag-asa mula kay Ma'am Jo Frebaldo. Ma'am Jo, magandang gabi po. Yes, sir. Geoffrey Baldo din, sir. Mayang Sir hapon Joe. o sa itong mga looking tigpaminaw sa Angel Radio. So, para sa itong pag-monitor dito sa Northern Mindanao, wala may mga dakong na weather disturbance. Gawasan ng mga isolated na mga pagulan sa hapon o sa gabi tungkol sa localized thunderstorms. So, nahihinay nga to sa kasarangan ng hangin magalikan sa namiyanong silangan nga to na sa amiyanang kasadpan direksyon. Huwag ang kadagatan kasarangan ang pagbalod. Temperatura 23 centigrado ang kabugnawon, ang kainiton 32 centigrado. Philippine Standard Time, alas 5:18. Ikan sa Bataan sa Pag-asa El Salvador City, Joe Frebaldo. May hapon, kanatong tanan. Okay, salamat Sir Jo Frebaldo sa iyong Pag-asa report. Welcome, sir. Okay, mga ka-angel. Yan po mga ka-angel ang ulat mula kay Jo Frebaldo sa Pag-asa. Ang weather forecast ng mga ka-angel sa Mulugan, El Salvador. Sa international news ang mga ka-angel. Higit nasa 20 nasa gitna ng ultramarathon sa China. Patay sa biglaang paglabigan ng panahon. Humingi ng paumanhin ang alkalde ng Baiyang City sa China kasunod ang insidente kung saan nasa 21 atleta ng ultramarathon ang nasawi sa biglang pagbago ng panahon sa nasabing lugar. Maliban sa mga namatay, 8 ang naitalang pagtamo ng injury. Una rito, nagkaroon ng sudden hailstorm o masamang pag-ulan ng yelo sa Yellow River Stone Forest kung saan naroon ang mga kalahok na runner. Ang nasabing kagubatan ay tourist site ng Gansu Province. Tinatayang nasa 172 runner ang nawala ngunit mabilis na naman natagpuan ng rescue team. Ang nasa 151 sa mga ito na dumanas ng hypothermia. Nagdaan ang 19 na taon bago sumabog muli ang bulkang Congo. Naka-evacuate na ngayon ang mga residente mula sa Democratic Republic of Congo sa mga paaralan na mga simbahan matapos masalanta ang kanilang kabahayan sa pagsabog sa bulkang Nyiragongo noong linggo.
Nasa 3,000 ka naturang residente ang nilikas nito. Umabot na nasa airport sa Congo ang binugang laban nito. Mapula-pula ay ang kulay sa ulap. Habang nakalikas na naman ang mga residente, bit-bit ang kanilang personal na mga gamit. Bago naman nag-abiso ang kanilang pamahalaan. Nawala ng supply ng kuryente at naputol ito. At nakapagtala ng lindol nitong Mayo 10 na nag-abiso ang Goma Volcano Observatory dahil sa pagtaas ng seismic activity ng Nyangrongo Volcano. Nahati ang mga naturang residente sa paglikas sa iba na nasa Duan border, habang iba naman ay nasa mataas na bahagi ng lugar sa Goma kung saan nasa 2 milyong populasyon. Si Minister sa Patrick Moyay ay nagpahayag na ng meeting sa kabisera ng Kinshasa ang kanilang Prime Minister para talakayin ang urgent meeting. Ang huling pagsabog ng naturang bulkan ay naitala noong 2002 na nasa 10 kilometro ang layo mula sa Goma na nasa 250 ang patay, habang nasa 120,000 ang bahay na nawasak. Ang Nyangrongo ay isang pinakaaktibong bulkan sa buong mundo dahil sa isyo ng korupsyon ng Goma Volcano Observatory ay napatigil at di na nabigyan ng atensyon gawa ng wala ng pondo sa World Bank. Okay mga ka-angel, yan po ang ating mga ulat sa international news. Dumako naman tayo kay Efren si Lucia. Ulat ang mga ka-angel. Okay Efren, sa iyong report, kamen. Friend? Hello. Okay, go ahead, friend, sa iyong mga ulat. RSU nang nagpagayon og bypass operasyon sa Cagayan de Oro City. Sikop sa si Jamal Amiludin taga Marawi City, Ulitao. Og nakuhaan og shabu nga mo timbang og valor og 100 grams. Nagkantidad og 680,000 estimated value. Og nakuhaan og Cebu bypass money 11,000. Karon si Jamal paslak na sa Maharlika Detention Cell sa Cagayan, sa Carmen. Ikaduhang balita. Asaan mayor Redentor Harden nagpaigayon og lockdown sa maong lugar. Human ang usa ka staff na positive sa COVID og namatay kini. Gipasirhan una ni mayor balor og duha ka semana ang ilang lugar nga sagad bisitahan sa mga bisita. Kini si Efren Lucia, live reporting sa Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat friend sa iyong mga report. Okay mga ka-angel, yan po ang ulat mula sa ating kaibigan na si Efren Lucia. Okay mga ka-angel friends, dumako naman tayo sa sports balita mula kay Rick Tadillo. Sabi po niya mga ka-angel, Deji na Moreno pero seryoso daw. Spain kinumpirma ang flight deal versus Pacquiao. Ating alamin na mga ka-angel ang ulat po mula sa ating kaibigan na si Rick Tadillo mga ka-angel sa Sports Balita. Para sa Balitang Sports, Spence kinumpirma ang fight deal versus Pacquiao. Kinumpirma na rin ni WBC at IBF welterweight champion Errol Spence ang nakatakda nilang bakbakan ni Senator Manny Pacquiao sa buwan ng Agosto.
Ayon sa 31 na wala pang talo, done deal na ang kanilang kontrata nang magaganap ito sa Las Vegas, Nevada. Tinawag pa niya itong biggest fight of the year. Diniklara naman ni Sean Gibbons, ang presidente ng Manny Pacquiao MP Promotions, magiging makasaysayan ng laban ni Pacman sa edad na 42. Umugong din ngayon ang isyu na posibleng isagawa ang laban ni Pacquiao at Spence sa Allegiant Stadium na siyang home base ng NFL Las Vegas Raiders. Ito ang inyong patrol, Ricky Rial, para sa Angel Broadcasting News Online. Okay, yan po mga ka-angel, ang ulat po mula kay sa balitang sports sa ating kaibigan na Deji Moreno, pero Day is Navero. So ating abangan mga ka-angel ay tungkol po dito sa isang bakbakan sa ating mahal na senador na si Senador Pacquiao doon sa kanyang bakbakan mga ka-angel. Ating alamin mga ka-angel kung sino ba talaga ngayon ang magbawogi ngayon sa labanang ito. Okay mga ka-angel, dumako naman tayo mga ka-angel sa balitang showbiz na naman. Mula kay Ricky Tadio, ang seryoso. Moreno, seryoso pero dili gwapo. Ay, baliktad mga angel. Ang Deji nga Moreno pero seryoso nga tao. Okay, ato paabutan mga ka-angel ang report gikan sa balitang showbiz. Ingon pa din mga ka-angel, ayon po dito, proud girlfriend na si Julian Barito, pinuri nga puri si Gerald Anderson. Ating alamin mga ka-angel ang ulat mula kay DJ Ricky. DJ Ricky, sa iyong ulat. Standby, report! Para sa balitang showbiz, proud girlfriend Julia Barreto, puring-puri si Gerald Anderson. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagkwento ang 24 anyos na aktres na si Julia Barreto sa kanyang relasyon sa 32 anyos na aktor na si Gerald Anderson. Sa isang interview sa Metro, ibinahagi ni Julia ang pagiging gentleman ni Gerald. Sabi pa niya, anyone you ask would say the same thing. He is by nature a very caring and concerned individual and likes to make everyone feel comfortable and safe. Up to today, I am proven right and I'm well taken care of this by wonderful man. Pagbabahagi ng actress. Proud ni si Julia sa pagiging most generous aniya ni Gerald Anderson sa mga blessings na natatanggap nito. He enjoys this more shared and never alone. Sabi ng actress, he puts others and their well-being first. Tumutulong din aniya ng aktor ang mga paligid sa kanya na umunlad at maging best version ng kanilang sarili. Ito si Angel Patrol Ricky Rial para sa Angel Broadcasting News Online. Okay mga ka-angel, ayan po ang ulat po sa ating kaibigan na si Ricky Tadio Arial mga ka-angel. Okay, naka-standby ngayon mga ka-angel ang ating nag-iisang kaibigan na nasa kabilang linya ngayon na si Dro Sanoria sa kanyang market update sa presyo sa merkado ng Agora. Dro Sanoria, sa iyong report, come in! Yes, may kita particular diri sa Agura Market karong mga panahon na o ato sa isuhiron o palibot gini karong mga panahon na walay gitawag nga traffic sa dalan dinhi dapita sa Abuwila padulong sa PPE no padulong gayon sa merkado walay magkatawag nga pagkabugog sa dagan sa trapiko ni mga panahon na gani pagdali makita na to ang mga pinapipila po nga mga traffic enforcer nga naa karon nagaatang sa daplin nga bahin o sikas-sikas na ginabantayan po sa ato mga traffic enforcer ang gitawag nga mosunod gawas nga mga sakyanan dinhi sa ato nga terminal sa Agora. Labi na po siya gitawag na to nga presyo sa isda karon nga mga panahon na kay medyo ra ba nga taas unta ang isda pero karon baliktad ang isda karon diri sa sulod sa mga merkado ang isda nga gitawag nga kutub matang baka nga dagko kay mata lapas kayo sinaw kay mata tag 200 ang kilo dati ani tag 250 300 pero karon nga medyo baba ang presyo sa gitawag nga isda o lain na pod nga gitawag nga isda pod nga gitawag first class kining dalagang bukid isda sa batok nga nindot kayo pula pagid kayo nga pula sa pero pula po ang presyo. 250 ang matag kilo karong mga panahon na. O ito laing bahin, ginigitawag bangus. International fish, no? Ang bangus. Kapatsada kayong galuko pa sa plato timbangan dili dapita sa sulod sa merkado karong mga panahon na. Ang labas kayo, halos gid nga din ko katong
180 ra ang kilo karon mga panahon ano, barato kayo. No? Ang locos tag 170 ang kilo. Dumayagan yung locos no. Lamindot kay ni sa adubohon. Pero tag 170 lang. Ang karaw nga barilisyon, matag pa kini budako barilis. Mo ni tag 500 o 400 ang matag kilo. Pero pag may paman, wala gyud tag 200 ang matag kilo karon mga panahon na. Draw. Yes, no, sa laing bahin, Yes, bro. atong tan-aon ang pinakabarato karon nga presyo nga isda, labi na kanang tamban ang Kana, pinakabarato karon nga panahon na. Kana ako'y pangutana sa imo. 50 Sige. ang matag kilo o labi na napoy nagdag ko sa 60 ang matag kilo. Pero bitaw atong kilaw na to dia engineer nga manager katong nga tamban. Sinaw kayo. Lagi sa Kay ba? kinodling nga isda akin nga lapas nga isda. Ang lami kay rin Hello, kilaw. Dro. O sa gitawag laing bayan ang galunggong. 140 ang matag kilo karon mga panahon na. Una atong update diri sa merkado sa Agora karon mga taon na. Yes, ay mga Dro. pangutana. Sige, Draw. Napaki-nakita diya, Draw, nga gitawag katong isda bitaw nga itom, Draw? Kabaw-kabaw? Yes, no, natay kabaw-kabaw. Dagko ni siya Angel Ryan, dagko ba? Kanang mura ka dagko sa palad. Matag pilang Kabaw-kabaw kilo? gapon siya. Pero katong minagamay kayo, duha ra ka tukaw, duha ka tudlo iabay nimo. Wala tay nakita diri. Siguro mga panahon na ka na imong ginganlan, mo paborito magikuno nimo na. Oh, lagi. Labi. Lami kinaununon, Draw. Oh. Yes, Tamis lami kinaununon. kita. Tinuod ka nindot ang pinaka-nindot ka ng kabaw-kabaw imong gingon. Kay number 1 nila nung kata. Nagauna sa himo pagluto ana. Ha? Pero, Draw, nakakaon na ka nga isda ka ng kabaw-kabaw. Kanang kabaw-kabaw, pero minti kay unay bata diri sa libot suroy diri sa gawas nga bahin. Ya, basin sunod mag-meeting ta. Uban ato dato nga mga kauban, magdala ta og kuan. Kan dunggan dito sa kaning baboy para nindot kayo. Butangan to kabaw para man namit yun sa namit yun ta. Ingon pa sa mga Ilonggo, namit gid. Yes, mao na tong mga nakuha ka impormasyon diri sa maong merkado karon mga panahon na. Pero karon nakita na to ang merkado. Ingaw gid karon na Indira Ryan kay medyo tipilala kung sulod diri. Tungod kay atikigid ang mga atong isuon karon, luoy kay karon. Uban magbitay na lang og kanang gitawag nga tubig. Anya magkuha ng kape para makasurvive yung taman buntag. Magpaningkamot po nila diri. Kung balay na po niya. Pero lahi yun ba? Mingaw gitay karon. Kung na itong nakuha ng update karon, di ka na lang sa lokasyon. Si Patro Angel Pido Sanoria nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Okay, mga ka-Angel, mao ka na ang atong balita mula kay Pedro Sanoria. Sabi niya po mga ka-Angel, medyo ganun din po, may pagkamahalan daw yung presyo ng mga isda ngayon sa merkado ng Agora. Ang Agora mga ka-Angel, dito po sa Lapasan po yan, sakop ng barangay Lapasan, ang naturang nasabing public market mga ka-Angel. Yung location po nito nasa yung ng in front po ng Pure Gold. Dati po yan ay Ororama mga ka-Angel. Pero yun po ang mga ulat galing sa Agora, pero di pa po natin nakuha ang ulat mula doon sa Merkado Kugon mga ka-Angel. Okay, yan po ang mga ulat sa ating kaibigan na mga ka-Angel na si Drew Sanoria. Update mula sa public market ng Agora. Dumako tayo mga ka-Angel sa balitang espesyal. Okay mga ka-Angel, iba kasi yung teknika ng nagawa doon sa Thailand ang mga ka-Angel. Akalain mo lang na isang distrito sa Thailand mga ka-Angel, para ma-encourage po lahat ng mga magpapabakuna, abay ang nangyari mga ka-Angel, nagpapapremyo ng baka sa mga residenteng magpapabakuna. Napakaganda tingnan na mga ka-Angel. Sana mangyari din dito sa atin na probinsya mga ka-Angel. Yung mga local government, ganun din ang gagawin. Kung ano pa yung mga ginagawa nila, atin pong alamin mga ka-Angel.
Okay, bago tayo mga ka-angel tatalakayin ang balitang espesyal, dumako naman tayo mga ka-angel ating alamin ang balita mula sa ating Chief of Reporter na si Tong Virgilio Sambas. Sabi po, wanted person sa kasong droga sikop sa otoridad. Okay, ating alamin mga ka-angel sa ulat mula sa ating Chief of Reporter, si Totong Sambas. Tong, sa iyong report, pasok! Yes, okay. Malam Ilotong. Pangayo daw sa isaktong location nimo kay medyo sagarat kayo ang imong linya. Yes, ayan, kay gupitan lagi sa dili pa nato tapuso ng atong report kay sa dili sa mga akong area. Medyo nag-burn out karon nga panahon na. Ay, mao di ay nag-burn out. Oh, walay siya o walay signal. Lumikan lagi kaya mga katawhan pero nagtagubot. Kay sa unang panahon akong gahapon atong Sabado, doon di warning nga na burn out sa linggo. Nagpaabot ang mga katawhan mag-burn out kay Rita. Karon naman hinoon na burn out. Sabi Lunes naman ang taro. Ito naman nagpahibalo. Ambet na unsa naman hinoon. Gusto karon ng mga katawhan karon nagtaguliyang kay mo action sa network, ilikon man sa mga kabataan karon, kaya nagtarasad na sa mga karsada, kay kung magsulit silang pagmalay labihan, inita. Okay. Mas nindot karon bro, Tong, ang imuhang Angel Tong, ang imuhang signal. Go ahead na. Okay, bagayon kita sa atong report na nahipos kalampugitan sa usat o wanted person sa mahitungod sa duga. Then, gilang, ang mga suspect na napitit si Rosito Indao. Yante Kalipay, 56 anyos ko rin ninyo o gusto ka mag-uwa. Residente ka ni Sitio Laringan, barangay Kanagkaan kong Tapadlas Bukidon, Tabanglasan ko Bukidon. District ang suspect, inasikat sa dipagawas na warrant of arrest sa Branch 8, Balay-Balay City, Bukidon. Sa paglapas sa Section 11 for RA 9165, Comprehensive Dangerous Act Act 2002, kining nasampit na suspect karo. Sa karon, ana-ana ko sa tangkal, sa Riha, sa Balay City, kining nasampit na suspect karo. Samtang sa laing bahin, ka-Angel Ryan, bila sa kita'y na lain na nakatap balita na itungod ka rin sa iro, managsigig suri-suri, di operasyon na nakarikaroon ng mga panahon na. Okay. Disugdan sa pagpandakot ang iro na naglaroy-laroy sa kadalanan. Sa barangay Matupa, usab ko City Veterinary Office na matag barangay kinanglan nga gipanguluan nga dili buhiyan ang langiro kung dili utang ko dayon. Matod pa ni Dr. Road o sa mga barangay tanod kining iya mga sugo Gabi ganina nagsupot sila sa pag-operasyon. Diha sa barangay Udahan. Kauban sa Bukit, Diroin, Abuelo. Ibuso sa kamanduan sa punong barangay Dahilo. Sa Engineer Marsab, diha sila nagsupot sa mga barangay Udahan. Ilaw sa piling anay susab sa mga kapalhan katong nagbuhin o pero nakinanlan nila kan o kundili bilang tuwin o itangkal ay matod kalagin magkapaak o niya o makadisgrasya ulabi na usap sa mga motorista o gani kita usah ka na sa unang panahon niya taon kumika na miniro itampling kita ano na tayo motor isa mas main ka rin na nagdagkan kung mga ilo karon sa kadalanan na inta pagdayon kanila panakot ug ipagtangkal kani ang ilang mga iro sa mga tagiya karon mga adlaw. Busag imo hang iro bro Tong kung mahimo kay hipusa na kana basit mapilag sikop.
Mao lagi, nakakita man kay Angel Rosa Pungero na iya magaling sa ubon niya Blacky. Pero firme ko na hitos. Oh, makagawas lang siya, o magawas ko. Oh, pero kung musulod ko linero. Ay sa ato pa bro magtuyo, tong grabe ka na kadisiplinado ang imong iro lugar. Oh, ako ang siya disiplina. Kaya kung linan ako, kung ako sulod po ka sa balay. Pero hindi ako gawas na nag-report para on dito. Ano siya sa gawas ng lantaw-lantaw, nanganganga, naminaw siya. Na iro ay disputan. Basin sunod bro tong na mo gusto na siya mo report. Panahon talaga yun. Okay, makakali. Okay, may natin nakakatap ng mga report. Kanulang, yan po ang sapay namin. Again, mga nagmuya bro. May nahot na. Nainyo na nakatali. O, hindi, sabi nyo. Dito naman sa akong nabutalan, this is Angel Tupin sa Basket Report. Live sa Angel Broadcasting. Yes, online. Okay, salamat kayo. Salamat bro Totong, Angel Tong. Sa imuhang mga bagong mga balita. Ika nga mga ka-Angel, nag-ooperasyon na ngayon ang operatiba ng mga city veterinary dito sa Cagayan de Oro. Bagus mga ka-Angel kasi medyo marami na ngayon nga mga aso sa kalye na walang naturang may-ari. Ganun pa man na dapat sinisiyat ng mga nasa gobyerno ngayon ng city veterinary na kung hanggat maaari itangkal nyo ang inyong mga aso para di po makuha, baka maaktuala na po yan na makuha ng mga nasa city veterinary. Kapag nakuha na po yan ng city veterinary ang mga ka-Angel, doon na po niyang kukunin doon sa naturang bayan ng Cagayan de Oro sa impounding unit ng mga aso, pusa, mga ka-Angel. Kung baboy yan ang nakalabas ay sigurado hindi na yan makikita ng mga city veterinary. Doon na sa kanilang mga bahay kung sino ang nakahuli ng baboy, sigurado lechon de leche ang resulta mga ka-Angel. So paalala lang ng mga residente dito sa bayan ng Cagayan de Oro. So sisiyatin natin ng mabuti na ang lahat ng mga aso natin ay nakakulong na. Huwag natin hayaan na pagala-gala lang yung mga aso natin dyan sa kalye, baka kamo iyay makakagat ng mga tao. Nako, sobrang mahal talaga ng injection. Kaya ng ating kaibigan dito sa ating program in charge na si Angela Rosdinya, kanya sa sariling aso niya ang nakakagat sa kanya mga ka-Angel. So sasabi niya mga ka-Angel, doon sa Imos Cavite, yung kamay niya medyo nakagat ng kanyang aso. Aksidente po nakagat mga ka-Angel, gawa ng yung aso may yung pagbibiro-biro ng aso na medyo patahol-tahol. Iba yung kanyang kagagatin, nagkataon lang na nandoon po yung kamay ng ating kaibigan na si Angel Rose. Kaya medyo nakagat yung kanyang kanang kamay mga ka-Angel. Hindi basta-basta mga ka-Angel na ikaw ay mapabakunahan sa sobrang mahal. Kalain mo lang aabot ng 10,000 ang gasto sa pribadong ospital mga ka-Angel at mayroon pang mga daming-daming mga nakaka-inject sa katawan mo. Kalain mo yung pag-anesthesia, walang anesthesia mga ka-Angel ang isinigawa during sa pag ng pag-aalim ng sugat mga ka-Angel. Bali yung karayom ng isang syringe, doon mga ka-Angel itutusok kung saan ang naturang sugat nandoon mga ka-Angel. Yun po mga ka-Angel, di basta-basta mga ka-Angel. Aside na medyo mahal pa mga ka-Angel, medyo perwisyo pa at nagdadala pa ito ng peligro, lalo na sa mga bata na nasa kalye mga ka-Angel. Pero alalahanin natin na mga ka-Angel na kapag may mga aso sa kalye at basta-basta na din na yung mga may karahasan na nangyari sa kanya, halimbawa yung pagbartolina ng aso, pwede natin yan pailan ng kaso mga ka-Angel doon sa pulis mga ka-Angel. Nasa Animal Welfare Act yan ang mga ka-Angel. Yung mga alagang aso, siguraduhin niya na nakatangkal yan. Tapos pag may mga tao na medyo may mga karahasan na ginagawa nito,
yung pagpabartolina ng aso, pagkatay ng aso, pwede natin yan mga ka-angel i-report sa nearest police station mga ka-angel para mapailan ng kaso. Ang aso mga ka-angel hindi po ano tawag doon, kakatayin. Kasi hindi yan gaya ng mga karniro, baka. Kasi pet dog yan ng mga ka-angel. Pagbalantayan kung sa Bisaya, alaga po natin yan mga ka-angel sa araw at gabi during night time ang mga ka-angel. Kaya alagaan natin mabuti ang ating mga aso. Hindi porke na nag-alaga tayo ng aso, paglaki kakatayin natin yan. Nako mga ka-angel, iwasan po natin yan. So atensyon sa lahat ng mga may alagang aso, sana huwag niyong ibinta ang aso mga ka-angel para lang katayin sa mga tao. Wag mga ka-angel kapag may na-report. Kapag na-report po kayo sa pulis mga ka-angel, sigurado kulong kayo dyan. Akala nyo walang parusa sa mga kumakatay ng aso? Noong panahon ay wala pa, pero ngayon sa Animal Welfare Act mga ka-angel, dapat ang sinumang kumakatay ng aso, maliban lang sa kambing, baka at baboy mga ka-angel, exempted yon, pwede katayin yon. Pero ang aso hindi po exempted mga ka-angel. Wala sa naturang batas mga ka-angel na pwede tayong kumatay ng aso. Pet dog natin yan mga ka-angel, alagaan natin ng mabuti. Kung ayaw nyo na sa aso, nako ibigay nyo na lang. Ibigay nyo na sa kusang mag-alaga nito. Ay sa ibinta nyo para kayo magkapera. Nako iwas-iwasan natin yan mga ka-angel. Okay, dumako tayo mga ka-angel sa balitang espesyal. Para nakalimutan na natin mga ka-angel ang balitang espesyal. Doon sa distrito ng Thailand mga ka-angel, wala kasi dyan, Director Rose, wala kasi dyan. Sa balitang espesyal ng mga ka-angel, isang distrito ng Thailand, ang ginawa ng isang distrito ng Thailand, nagsagawa po sila ng papremyo. Anong klaseng papremyo? Baka na ibigay doon sa mga residente kapag nagpapabakuna po sila. Ating alamin na mga ka-angel ang buong kwento nito. Isang distrito sa Thailand nagpapapremyo ng baka sa mga residenteng magpapabakuna upang mahikayat na magpabakuna ang kanilang mga residente. Naisipan na ng mga opisyal ng Mae Cham District sa Chiang Mai, Thailand na magpapapremyo ng baka sa mga magpapabakuna laban sa COVID-19. Sabi ng district chief ng Mae Cham na si Bonlo Tama Nurak, naisipan niya upang maging masaya ang pagpabakuna sa kanilang lugar, lagyan ito ng raffle. Ang residente na magpabakuna ay makasali sa weekly draw kung saan may chances siyang manalo ng isang buhay na baka. Ang raffle promo ay tatakbo mula Mayo hanggang Disyembre taong 2021. Mula nang inanunsyo ang raffle promo, 4,500 na residente roon ang nagpalista agad sa unang araw ng pre-registration. Ayon kay Bunlu, nasa 2,000 residente ang target niyang mapabakuna bawat linggo. Pero dahil sa naisip niyang raffle, sa tingin niya, malalampasan pa ang target na ito. Di ba mga ka-angel, kung alahan nito yung mga ka-angel, siyempre, ikaw nagpapagawa ka ng mga raffle promo, siyempre, ang expect ng mga tao, hindi yung mga negative aspects ng resulta ng bakuna. So, ang hinakayat, ang nasa kanilang isip mga ka-angel, bahala na, basta magkaroon lang ng baka. Baka swertehin na isa akong mapili na manalo ng baka mga ka-angel. Pero hindi na ito ko dito mga ka-angel kung ang baka po ba ay pair. Ibig sabihin na mga ka-angel na yung pair talaga mga ka-angel ba yung babae at saka lalaki. Para sumanay mga ka-angel.
Ang naturang report lang, baka lang mga ka-angel. Either babae ba ito or lalaki. Okay, yan po mga ka-angel ang ulat natin sa hapong ito. So, atin pong alamin mga ka-angel. Okay mga ka-angel, nako. Nakalimutan ko mga ka-angel. Buti na lang, nagsisinyas pa dito yung kaibigan po natin mga ka-angel. At sa kanyang sa international news pala mga ka-angel, ating alamin mga ka-angel, nag-aabang pala ating kaibigan na si Rick Balibria mga ka-angel sa kanyang balitang Jordan. Ating alamin kay Rick Balibria sa kanyang mga ulat. Saglit lang mga ka-angel. Okay, sa balita ni Rick Balibria sa kanyang ulat. Rick Balibria, sa iyong report, kamen! Magandang araw mga ka-angel. Mga may init na balita dito sa kaharian ng Jordan. Mula nang sumiklab ang gulo ng Israelis at ng Hamas, militant sa Gaza, Palestine, makikita dito sa ilang kalye sa Jordan ang mga kilos protesta laban sa Israel. At sa harap ng Israeli Occupation Embassy, sila ay nanawagan sa pagpapaalis ng Israeli Ambassador sa Jordan at pag-recall ng Jordan Ambassador sa Tel Aviv, na sinasang-ayunan naman ng 130 parliamentarians kung saan masusing pinag-aralan ni Prime Minister Bashir al-Kassauni ang usaping ito. Sa usaping coronavirus pandemic naman tayo, marami sa ating manggagawang Pilipino o OFW dito sa Jordan ang naaapektuhan. Marami na rin nawawalan ng trabaho dulot ito, lalo na sa larangan ng serbisyo, hotel, restaurant at yung mga nagtatrabaho sa part-time job sa bahay-bahay. Sa kampanya ng Ministry of Education dito sa Jordan sa vaccination program ng mga teachers, mayroon ng 58,209 ang nababakunahang mga guro para sa kanilang paghahanda sa planong pagbubukas ng in-person sa susunod na academic years. Mula nang suspindihin ito noong buwan ng Marso sa buong kaharian. COVID-19 update sa araw na ito. Nakapagrehistro ng 11 namatay sa COVID-19 at 840 na italang bagong kaso. Sa kabuuan, umabot na sa 730,546,000 ang naitalang kaso mula ng pandemic at 9,368 ang mga namatay at ang active case naman ay 10,570. Ako si Angel Rick Balibria sa kaharian ng Jordan, nagbabalita sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Okay, salamat Rick Balibria sa kanyang ulat mga ka-angel. Okay, dumako naman tayo mga ka-angel sa report ng ating kaibigan na si Angela Rosa Dinya. Tungkol po dito sa iski, ay nako, importante talaga to mga ka-angel. Bakit? Kasi mga ka-angel, lahat po ng barangay dito sa nationwide, akalain mo mga ka-angel may sahod na? Ay, tatakbo na lang ako pagka-iski kung ganun pa man. Sige, ating alamin mga ka-angel ang report ni Rosito Dinya sa kanyang iski update. Ros, pasok sa iyong report! O, saglit lang mga ka-angel, may mga technical problem pa po tayo na naranasan dito mga ka-angel. Saglit lang mga ka-angel wait lang mga ka-angel. Okay, nandito na mga ka-angel, atin ang alamin ang ulat mula sa ating kaibigan na si Angel Rose Dinya sa kanyang iski official. Lahat daw dito magkaroon na ng sahod. Ating alamin ang report. Angel Rose, sa iyong report, pasok! Isikapon ngayon ni Albay 2nd District Representative Joey Salcida na maipasa ang kanyang House Bill number 1667 o Sangguniang Kabataan SK Compensation Act kung saan maaring magkaroon na ng sahod ng isang halal na opisyal ng Sangguniang Kabataan. Kinatuwa naman ng mamabatas na matapos itong maipasa sa pangalawang pagbasa sa Senado. Kasama rin sa naturang House Bill ang pagbigay ng civil service eligibility na layunin ng nauna niyang House Bill number 1030. Kung maipasa ito sa buwan ng Agosto, maaring maisama na ito sa 2020 budget at maaring nang mapasahod ang mga ito sa sunod na taon. Angel Ross Dinya sa Angel Broadcasting News Online. Okay, yun po mga ka-angel ang report po sa ating kaibigan
mula sa balita po sa SK Federation ang mga ka-angel. So alam na ninyo mga ka-angel kung bakit magkaroon ng sahod kung maipasa ang batas mga ka-angel. Kaya susuportahan natin mga ka-angel lahat ng mga young people saan mang sulok ng Pilipinas. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang mga kabataan ay siya ng pag-asa ng bayan. So kung gusto nyo mga ka-angel na magkaroon ng sahod, yun nga sinasabi ni sino ba yung senador na yon na kanyang ipasa sa susunod na final reading ang mga ka-angel. Okay, salamat sa mga saglit na mga ka-angel. Titingnan po natin. Nako, ito pala. Nakalimutan ko na mga ka-angel. Wala kay December 29 sa kanyang shout out and dedication. Titingnan po natin mga ka-angel. Kasi may monitor po tayo dito. Watching from Kuwait, shout out kay Papa og Kuya. Sino ba yung Papa at Kuya na yan? Walang iba, si Papa Rusdi at saka si Kuya Rai. Agay! Parang kinikilig kakata ako ngayon Sana may raffle draw din sa magpabakuna ng jowa. Oy, sino daw magpapabakuna? Raffle daw, jowa daw, sali ako kuya, anak ko. Kung sakali meron, pero ata nga sabi po ni December 29, may raffle daw, jowa daw, ang sino daw magpapabakuna. Okay mga ka-angel, saglit lang mga ka-angel, ating alamin dito mga ka-angel. Saglit lang. Saglit lang mga ka-angel, titignan ko muna dito sa aking monitor ang nagpapa-shoutout at saka nagpapa-greetings. Kasi ayon po dito dito po sa monitor ng PC, dalawa lang po ang nagpapa-shoutout po dito. So ating alamin mga ka-angel dito sa ating cellphone. O di ba kaya may problema po tayo mga ka-angel. Saglit lang mga ka-angel lubos-lubosin natin mga ka-angel yung babasahin natin ang lahat ng mga nagpapa-shoutout. Kasi importante po sila Kung wala po sila mga ka-angel, sigurado ang studio ay wala. Kasi kayo po ang bumubuhay po dito mga ka-angel. Ay, tama po mga ka-angel. Dalawa lang talaga mga ka-angel sa ngayon. At sa nagla-live po dito mga ka-angel, at saka si Ma'am Sarah Joy Hart. Okay, yung chairman na presidente ng Angel Radio Sacrifice sa Qatar mga ka-angel. Sino pa? Parang wala na ata ngayon mga ka-angel. Dalawa lang asa ngayon. Ayos kay salamat mga ka-angel sa mga lahat ng mga OFW. Kung saan man kayo nandyan mga ka-angel. Salamat sa pagtangkilik sa gabing ito. Papasalamat din sa ating punong barangay dito sa Barangay Tablon. Si punong barangay, Belikin Ausa at sa kanyang buong pamilya, sa kanyang lovely na ina na si Ma'am Nora Ausa. Mga ka-angel, ati pong palakpakan mga ka-angel. Importante kasi yan. Ay nasama palakpak dito. Wala ata dito. Ano na lang dito mga ka-angel, yun na lang nagdiriwang na yun ng birthday. Wala dong palakpak dito, no? Wala. Okay nga, wala. Okay, sa lahat na nagdiriwang ng kaarawan, ito na mga ka-angel. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Nawa'y pagpalain ka ng buong may kapal. Nabigyan ka pa niya ng maraming kaarawan. Liligaya ka sa buong buhay. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy. Okay, yan po mga ka-angel. Ang ating balita ngayong gabi mga ka-angel.
Anyway, mga ka-angel, okay, sabi po ni Ma'am DC, December 25, ako million likes. Okay. Salamat po mga ka-angel. Announcement po mga ka-angel. Nagsimula noong Mayo 22 po mga ka-angel. Nawala ng misa dito sa parokya ng Agusan mga ka-angel. Sa ang Puerto, Barangay Puerto, Tablon at Agusan ay under po si mga ka-angel sa parokya ng Most Holy Rosary Agusan Parish. Kung saan ito mga ka-angel ang ating Padre Cura na si Reverend Father Ismail Scott in Escanilla ay nagpapahiwatig ang mga ka-angel sa kanyang post na walang misa ang magaganap dito sa Tablon. Alinsunod mga ka-angel sa advisory na pinopost sa official Facebook ng Tablon Barangay na pinirmahan ng ating punong barangay na si Bilikid Ausa na temporaryo at kansilado mga ka-angel ang religious gathering mga ka-angel. So kasama na dito ang simbahan kung nasaan na tayo na dito mga ka-angel dito sa barangay Tablon. Walang misa, walang boreal, walang mga pagpulong-pulong kahit na pagdiriwang ng kaarawan mga ka-angel. Sekreto lang mga ka-angel. Bukod dito sa pagtaas ng COVID-19 mga ka-angel. At ganun din po mga ka-angel ang advisory na natatanggap doon sa Agusan. Iwan ko mga ka-angel sa Puerto, baka ganun din po mga ka-angel. Kasi isa lang ang ating Kura Paroko dito sa atin kung saan tayo under mga ka-angel. So yun nga paalala, further notice pa po mga ka-angel. Hanggang wala pang advisory kung kailan po ibabalik ang pagsimba. So manatili po tayo sa bahay mga ka-angel at doon tayo magdasala mga ka-angel. Kahit may misa o wala, sabi nga ni Father, ipagpatuloy ang pagdiriwang ng banal na misa. Meron naman mga ka-angel sa live streaming. Kahit saan nga live streaming kasi may internet naman tayo mga ka-angel. Meron din sa radyo, iwan ko, may sa radyo ba? Ang sa radyo, I think na sa tuwing Sunday lang ata ang doon, ang kanilang ere mga ka-angel dito sa local na radyo dito sa Cagayan de Oro. Pero kung gusto nyo mga ka-angel na doon sa live streaming, mag-visit na kayo mga ka-angel sa iba't ibang Facebook live mga ka-angel. Makati din kayo ng mesa mga ka-angel. Okay mga ka-angel, may bago na po tayong babae na DJ. Medyo malamig po ang kanyang boses. Ating introduce mga ka-angel, si Angel Richelle Tilakas mga ka-angel. Ano matawag doon? Sa kanyang sweetie, ano ba doon? Con sweetie ba yon? Sa kanyang programa mga ka-angel, Angel Rose, ano ba yung programa ni sweetie ni Richelle Tilakas? At tuwing Lunes, sa Merkules at saka Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Sa kanyang programa, My Dearest Sweetie. Okay? Kung may mga problema kayo mga ka-angel sa inyong buhay, ipapadala nyo mga ka-angel dyan po sa ating gmail.com mga ka-angel, ang angel22 broadcasting at gmail.com. One word lang po yan mga ka-angel, magkadikit lang mga ka-angel ang angel22 broadcasting at gmail.com. Pwede kayo na magpadala ng mga mensahe, magpapadala ng mga suliran sa buhay mga ka-angel. Kung kayo magpapayo po kayo mga ka-angel, doon kayo magsisend. Kasi si Ate Angel, Ate Sweetie, siya po ang magpoprograma mga ka-angel mula supposedly ngayon, pero starting po rin niya mga ka-angel. So expected mga ka-angel, ngayong ika-26 ng Mayo until ika-28 mga ka-angel. So on support po mga ka-angel. So magsisimula siya mga ka-angel ngayong Mayo 26 until so on support mga ka-angel. Sa kanyang programa, Lunes, Merkules, Biyernes, My Dearest Sweetie. Okay. Magpapadala kayo ng mga mensahe, lalo na po doon nasa ibang bansa. Ay nako mga OFW, atensyon pala. Kung may mga problema kayo sa buhay nyo, problema sa puso,
Wag na kayong mahiya mga ka-angel. Ipapadala nyo mga ka-angel dyan sa sinasabi na banggit ko sa unahan mga ka-angel. angel22broadcasting@gmail.com. Tapos i-mention mo lang doon from and to Sweetie mga ka-angel. Para kanyang pong babasahin at ipiprint po ang kanyang yung mga letters of senders mula sa iba't ibang panigaang ng mundo. O maaari lang, Tagalog lang ang mga ka-angel. Kasi kapag English, baka magbe-bleeding po ang kanyang ilog mga ka-angel. Although siya po ay isang 4 years degree ng Bachelor of in English po mga ka-angel, what I mean is major in elementary po mga ka-angel. Teacher po siya, si Mama Richelle Telakas mga ka-angel. Pero mas maganda mga ka-angel, iparaan mo lang sa Tagalog na pagsulat. Okay, salamat mga ka-angel. Oras ngayon, alas 6:07 na mga ka-angel sa gabi. Araw ngayon ng Lunes, ika-24 ng Mayo. Sa ngalan po mga ka-angel sa puwersa ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Sa staff ng Angela Broadcasting Online Streaming Services, ating program in charge, si Rose Dinya. Sa news editor, Brad Shen, Angel Shen Salugan. Sa ating chief of reporter, Angel Totong Sambas. At sa ating admin head ngayon mga ka-angel, si Ma'am Rocklina Daang. Sa ating mga kaibigan, mga reporter, si Totong Samba, sa binanggit ko na sa unahan, si Efren si Lucia, at sa kay Pedro Sanoria, at sa ating kaibigan na si Ma'am Richelle Tilakas, ang bago nating DG mga ka-angel. Ang inyong anchorman ngayon sa gabing ito, si anchorman na Angel Raya na si Ricol Molo. Magpapaalam na sa gabing ito. Hanggang sa muli nating pagsasama, maraming salamat sa lahat ng ating mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Kay Sir Rick Abalibria at kay Bibianca sa bansang Jordan, sa bansang West Ghana, Africa, kay Sir Robinson Sarabia. Sa inyong lahat, maraming salamat. God be with us. Magandang gabi. Bye-bye mga ka-angel.